Isang magandang araw sa inyong lahat, mga ka-J-lovers. So, may dinala sa atin dito isang wireless mic. So, problem nito ay no power siya. So, ito yung likod niya, makikita natin. So, UHF na pala to. So, tara, testingin nga natin. Ito yung power supply niya, 12 volts to. So, testingin muna natin. Siyempre, ito ang una natin titistingin. So, may indicator na green, pwedeng okay to. So, kung hindi sira yung wire. Nung pag-testing natin, nakita natin 12 volts, 12.2. So, okay naman yung power supply. Pag salpak natin dito, wala siyang power. Yan. On natin, para sigurado, wala talaga siyang power. Yan ang aalamin natin. So, bubuksan natin to. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. So, bali ito, nung nabuksan na natin, so karamihan dito is MD parts. So, ito yung makikita natin. Ito yung source ng power supply niya. So, dadaan siya ng inductor coil yata yan. Tapos, or fusible. Tapos, diode, papunta na siya dito. So, may Y1, tapos L6. Itong Y1, parang, kung hindi ako nagkakamali, is 8050 yata to. Tapos, dito, may Y to. Kung hindi rin ako nagkakamali, ito yung is 8550. So, low drop regulator, 3.3 volts. So, 1117. Tatlo tong low drop regulator na nakita natin. Asan pa yung isa? Hanapin natin. Ito, yung isa, 1117, 3.13. Tapos yung pangatlo, ito, 3.3 din yan. So, lahat sila 3.3 yung low drop regulator. So, yan yung mga kailangan natin i-check. So, tingnan natin yung pin number 2 kung may output siya. So, pin number 1 ay yung biasing yan or trigger or kadalasan yung control voltage. Tapos yung ano, yung number 3 input output number 2. So, test nga natin. So, ito yung negative. Tapos ito yung positive. So, tingnan natin may pumasok ba ng 12 volts. So, sandali lang. Hindi pala nakasalpak. So, tanga minsan. So, salpak natin. Yan. Nakasaksak na. Oo, wala siyang power, diba? Test natin. So, negative sa may bandang gilid. Tapos, yung gitna ay positive. So, test natin. Kung may masukat tayo na 12 volts. Meron tayo nasukat na 12.1. Nagbaba siya. Siyempre, may load na. Duman siya ng resistor. Ito na yung diode. Or coil yata to, hindi ko na masyadong napansin kung ano yun. So, dito, yan, papunta siya dito. 10 volts na dadaan ng diode. Dito sa Y1, so, lumabas siya na 10 volts. Diba? Tapos, dadaan siya dito, 3.2. Sa load regulator, okay din siya. Dito, wala. Dapat 3.2 din to. Kita nyo? 3.2 din to. Wala siyang 3.2 dito sa may regulator. Dito din, wala din 3.2. So, dalawang kulang na 3.2. So, dito may 3.2, dito wala. So, paano natin i-check to mga ka-J-lover? Siyempre, iti-trace natin ang pin number 3. Kasi yun ang input niya. So, malalaman natin. So, yan yung sa power switch. Kahit power switch natin, wala talaga siyang supply or hindi siya gumagana. So, try natin rektahin yung switch. Yan, nilagyan ko ng lead para rektahin. Baka sa switch yung problema. Talagang wala. Hindi siya lumalabas yung display. So, ganito yung pagtitrace natin mga ka-J-lovers. Ito yung walang supply. So, dito tayo sa pin number 3. Kasi yan yung input voltage. So, yurin lang natin kung saan papunta. So, tandaan nyo mga ka-J-lovers, kung saan siya papunta siya dito, dadaan dyan sa butas, lilipat doon sa kabilang butas. So, suyurin lang natin. Yan, ito meron tong supply.
May 3.2 out to. Ito lang dalawa, wala. So, tingnan natin ha. Trace tayo. So, ground. Ito yung input, 0.8. Output, 1.3. But may output pero walang input. So, nakakatawa naman. So, dito, 3.2. Good to. Input, 9.9 volts. So, dapat dito, di rin nagkakalayuan. So, wala. Wala talaga. So, dito, wala din. Wala talaga siyang input. So, magti-test tayo. Magti-trace tayo. So, tingnan natin. So, panoorin nyo na lang kung paano natin siya i-trace. So, medyo mahirap to kung iisipin kasi SMD parts nga mga ka-G-lovers. Karamihan sa SMD parts, talagang nahihirapan tayo. So, minsan, lalo na kung baguhan ka, minsan nakakatamad i-trace yung mga SMD kasi ang liliit, masakit pa sa mata. So, tiyagain na lang natin. So, para makuha natin kung anong problema, kung pwedeng mapalitan o kaya natin palitan. Tapos, titingnan natin kung talaga mapagana pa natin itong wireless mic. So, alisan ko lang muna ng tornilyo to, mga ka-G-lovers. Tapos, trace tayo. Nung pagtanggal ko pala dito, so, backlash na pala, nakaputol-putol na itong connection ng XLR female. Yan, tanggal na pala. So, soldahin ko na lang yan mamaya. Yan, naputol na. Ewan ko ba't putol na to. Yan, putol. Soldahin na lang natin siya mamaya. Wala naman kasi tayong pampalit ng ganyan design. So, dito na, magti-trace na tayo. So, tuturuan ko kayo paano mag-trace. Mahirap kung iisipin, madali naman kung gagawin. So, madali lang to, step by step natin gagawin. So, basta wag ka lang tawag niyan, huwag ka lang mahirap sabihin basta tiyagaan nyo lang para makuha nyo. Huwag ka lang susuko niyan. Sige, try natin. So, dito tayo magsisimula sa partin to. So, suyurin natin yung input input, pin number 3. Kasi wala siyang input. So, set natin sa continuity. Ito na. Pin number 3. Dadaan siya dito. Balik rin natin. Dadaan siya dito. Hindi pala kita yung multimeter natin. Yan. Kita na. Pin number 3, dadaan siya dito sa positive ng capacitor. Papunta siya dito. Dadaan siya sa butas. Tapos, yung butas na to, ito may butas to. Yan, butas, dadaan siya dito sa butas, lilipat siya sa kabilang butas. So, dito. Ito siya, butas. Diyan sa butas, dadaan siya dyan, tapos lilipat siya sa kabilang butas. Yan, dyan. Tapos, lilipit siya dito sa kabilang butas. Yan, kabilang butas. Kasi, nasa likod yung connection niya. Yan. Tapos, suyurin lang natin to. Kung saan to papunta, may butas na naman. Lilipat sa kabilang butas. Yan, butas. Tapos, dito naman, butas. Lilipat sa kabilang butas. So, dito na ang bagsakan niya sa pin number 3 din ito. Yan, kita nyo. Yan. So, ibig sabihin, magka-connection yung dalawang load up regulator. Ito yung isang butas, papunta siya dito. Ito na yung source niya. Tingnan natin kung saan siya dadaan. So, dadaan siya dito sa tong may malaking solder na transistor o Y, may nakalagay na Y2 yata to, Y2. So, S8550 na transistor. So, dito siya dadaan. Yan, dito siya dadaan. Yan.
So tingnan natin, magbo-voltage check tayo or diode check. Tingnan natin muna kung okay o sira tong ano na to. Parang sira yata, wala akong nade-detect Dapat 0.5 to. Wala. So may posibilidad na sira to mga ka-J-lovers. So lapit lang natin, tingnan natin maigi. So yan yung white to. Yan is 8550. Yan. Pin number 1 yata dyan, kung hindi ako nagkakamali, yan yung base. Pin number 2, yan yung collector. Pin number 3, emitter. Kung hindi ako nagkakamali, mga ka-J-lovers. So data sheet nyo na lang yung white to. So, ang gagawin natin, tatanggalin. So, ito yung gagamitin natin. So, dito, nagka-problema ako mga ka-J-lovers. Hindi ko napansin. Lobat na pala to. So, hindi siya nakatanggal na lobat na siya. So, di ko dala yung charger ko. Kaya ang ginamit ko yung malaki. Kaya lang nagka-problema rin ako doon sa malaki kasi nadadamay yung ibang maliliit na parts na natatanggal. So, dito mga ka-J-lovers, yan. Fast forward ko na lang. So, trinay ko siyang tanggalin. Medyo nahirapan ako. Nalubat pala. So, hindi ko kasi pinansin yung display. So, nagsulda lang ako. Sabi ko, tatanggalin ko. Lagyan ko muna ng mga LED. Yan, nilagyan ko ng mga LED. So, napansin ko, ang hirap tanggalin. Yan. Kaya pala, ay lumalamig na yung tip ko. Kasi, lubat na. Yan. Lubat na pala. So, ang ginamit natin, yung malaki na soldering iron. So, hindi wala tayong darang charger. So, ginamit natin yung malaking soldering iron. So, ito. May lead na rin naman niya. Madali na yan tanggalin. So, hindi pa pala naka-on yung ano ko. On ko lang yung soldering iron. Painitin ko lang konti mga ka-J-lover. Okay. Yan. Tanggalin lang natin. Okay, natanggal na natin. So, ang gagawin natin mga ka-J-lovers, test natin to kung talagang sira to. Pag sira to, try natin pagdikitin yung collector at emitter. Nagets nyo ba? Yung pin number 2 at pin number 3, try natin pagdikitin. Yan ha. Tapos, kung gumana, palitan natin to. Dahil wala tayong SMD parts na white to, o is 8550. So, palitan natin siya ng ordinary transistor. Yung malaki. Yan, linisan ko lang ha. Tapos, test natin. So, sana naiintindihan nyo yung ginagawa natin, lalo na sa mga baguhan na nanonood sa akin. So, test natin. Nung pag-test ko siya, magalaw pa nga siya. So, wala ako nasusukat. So, ibig sabihin, open. Nasira to. Open. Yan, hinawakan ko, tinis ko. Yan, wala. Yan, base to emitter, wala. Base to collector, wala. So, binarubaliktad ko pa siya, wala. Open talaga. So, kahit anong gawin ko, open. Yan, kita nyo. Base to collector, base to emitter, open. Wala tayo na re-reading. So, ang gagawin natin, pagdikit natin yung pin number 2 at pin number 3. Yung collector, emitter. Pagdikit natin para mabypass muna yung supply. Tapos testingin natin yung low drop regulator na 1117 na 3.3 volts kung magkakaroon na siya ng output at yung input. Yan, pinagdikit natin yung pin number 2 at pin number 3. Nagets nyo? Yan, pinagdikit natin na yan na. So, binaypass muna natin yung transistor. Pang testing lang. So, testing purposes. Kung may pampalit ka naman, so, mas maganda pa rin yung meron siyang parts kasi kung in case na may magka-problema, at least yung parts lang nasisira. So, kung nakarekta kasi baka may madamay pang iba pag nagkaganon. So, try nga natin. Test natin. Voltage check tayo. Meron tayong input na 12.1.
Ito yung isang load up regulator, 3.2. Oh, yun, sinasabi ko. May output na siya na 3.2. Nagets nyo? Kung iisipin, ang hirap. Pero kung gawin mo, so, tiyagain mo lang, madali lang pala. So, masarap sa pakiramdam kung ganito nakukuha natin yung trouble niya. So, try natin. Para makasigurado tayo mga ka-G lovers, ha? Try natin. Yun. So, ayusin ko lang. Dapat huwag magtabingi kasi baka matanggal yung terminal. Yan. Ganyan na lang siguro. Yan. Plug-in natin. Nung pag-plug-in ko, may nakita kong ilaw ng konti sa baba. Yan, umilaw ng konti. Nung pag-power on ko, yun ang display. Sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, kumana na siya. Yun lang pala ang problema. Yung Y2 is 8550. So, ang ginawa natin dito mga ka-G lovers, naghanap ako ng malaking is 8550. So, ito. So, ito, magkaiba to mga ka-G lovers. Parang baliktad yata kung di ako nagkakamali. Yung gitna, yung base nito. Yan, yung gitna ang base yata nito. Tapos yung collector yata ang pin number 3. Kung di ako nagkakamali. Yan, gitna ang base. Yan, emitter yung pin number 1 yata nito. So, tingnan na lang natin kung paano yung connection natin. So, ikabit lang natin paano ba yung design natin ito. Unahin natin yung base siguro. Or pwede din itong collector. So, ganyan. Han. So, hindi lang mag-short, okay na yan. Kabit ko muna itong collector. So, ang pangit lang ng design kasi naka-ikis-ikis na yung yung paa. Pero at least kahit ganyan, mapagana na natin, okay na yan. Kahit naka-ikis-ikis, wala tayong pampalit na SMD na ganoon eh. Yan. So dito mga ka-G lovers, ito ang problema pag malaking gamit na soldering iron. Nadamay yung isang resistor dyan na init, natanggal. So yan o, kita nyo, naka-ikis yung yung posisyon ng transistor natin. So yung pin number 2 lang naman naka-ikis. So ito yung resistor na natanggal ng soldering iron ko sa laki kasi nadamay sa init. So, kabit ko lang itong resistor muna mga ka-G lovers. Hindi yan gagana. Base trigger pa naman itong resistor na to. So, siya yung mag-trigger ng collector emitter. So, supplyan yung base para mag-switch on yung collector at emitter. Yan, ayusin lang natin. Connect lang natin itong resistor. Ang liit pa naman. Lubat pa yung maliit natin na soldering iron. Yun ang kinagandahe pag may maliit ka na soldering iron kasi hindi ka magkakaproblema sa pag-solder ng mga maliliit na parts. So, pag ganito talaga medyo mahirap yan. So, ayan. Habang kinukunik ko to, pa-promote po na ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pa-hit na notification bell para updated kayo sa bawat na-upload ko na video. Then, pa-hit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung bawat ina-upload natin na video. Kung sa FB page ito napapanood, pa-like, pa-follow, and pa-share na rin ang video na to. So, nakabit na natin. So, next natin, magbo-voltage check tayo. Tingnan natin kung magkakaroon na to ng output o collector voltage dito. Yan. Tapos, yung 3.3. Siyempre. So, supply. Ground. Tingnan natin kung pumasok na yung voltahe. 12 volts. Okay. Okay, pumasok na. 11.6. Dumaan sa diode. Ito na yung collector. May 10.3 na. So, ibig sabihin,
may input na yung ano, 10.2, may input na yung low drop regulator natin syempre. Ito. And 3.2 yung output. Sakto. Yan, 3.2 output. Yan. Nagets nyo? So, dahil sa maliit na SMD parts na yon, doon siya nagka-problema. Kaya hindi siya gumana. So, ito, madali na lang ikabit yan. Solder ko na lang yan. So, tingnan natin. So, ito pala, parang may memory to mga ka-G-lovers. Kasi nung una, hindi ko napagtanto. Nung pag-plug-in ko, sabi ko nag-on agad. Bakit kaya nag-on agad? Hindi ko pa pinipindot. Yung pala, pag naka-state of on, tinanggal mo siya sa pagkasaksak na naka-on. Pagbalik mo siya, on din siya. Lalabas, naka-on. So, pag off mo siya, tinanggal, naka-off siya. Pag sinaksak mo siya, pinagin mo yung power supply, off din siya. Kaya kailangan mo siyang pindutin. So, ibig sabihin, nasi-save yung configuration mo bago mo siya tanggalin sa pagka-plug-in o pagkasaksak. So, dito, sa una, hindi ko muna napagtanto. Bakit kaya? Nagtaka ako, bakit naka-on lagi? So, naisip ko, tiningnan ko, ay, nagsisave yung configuration bago mo siya tanggalin. Yan, okay na yan. Testingin natin. Yan. Dito, nung pag-plug-in ko, nagulat ako, sabi ko nag-on agad. Hindi ko pa pinipindot. Yan. Tapos, single touch ako, hindi siya nag-off. Yung pala, hold down para mag-off. So, hindi ko siya napagtanto muna o hindi ko muna naisip. So, sabi ko, baka may problema pa. Yung pala, ganun yung design niya. Yan. Hold down. Yan. Tapos, hold down din, on. Ay, single switch on na. Basta power off, hold down. So, ganito gagawin natin. Dito ko siya na pag-isip-isip. Ganito pala yung design niya na. Papakita ko sa inyo ha. So, on. Yan, naka-on, diba? Pag off nito, hindi pwedeng single switch lang. Dapat hold down mo, tapos lalabas sa power off. Yan, pag naka-off, pag tinanggal mo sa pagkasaksak, yan, ito. Pag binalik mo, off siya. Kita nyo, naka-off. So, kailangan mo siyang pindutin bago siya mag-on. Yan. Gets nyo? Bago siya mag-on. Pag naka-on siya, na tinanggal mo siya pagkasaksak, yan huli mo yung ginawa. Pag binalik mo siya, automatic mag-on siya. So, nakasave yung configuration bago mo siya tinanggal sa pagka-plug-in. So, yan. Pag binalik mo, naka-on na siya. So, pag in-off mo siya, tapos tinanggal mo, off siya. Pag binalik mo. So, nag-gets nyo mga ka-G-lovers? Yan. So, yung XLR, madali na lang yon. Solder ko na lang siya mga ka-G-lovers. So, okay na yan. Yan, naka-off na, diba? So, ganyan yung design nito. Yan, ganyan yung design niyan. So, dito, kabit ko lang yung XLR, tapos solder lang natin. Yan, ito, ganyan yung XLR. Tapos, solder lang natin. Tapos, siyempre, test natin kung nakakonect pag solder natin. Medyo mahirap yung solderin mga ka-G-lovers sa totoo lang. Kasi pag nagsobrahan mong init, natutunog yung plastic. Ang hirap pa naman padikitan itong itong XLR na to. Basta nahirapan ako dito. Matagalan tayo sa solder nito. Ang hirap pagdikit yung solderin nito. So, yan. Kita nyo. Pero nagawaan ko na rin naman ang paraan. Kasi pag nasobrahan mo siyang dikit, lagi na nagka-problema siya na yung plastic sa butunaw. Kaya ginawa ko, unti-unti lang, tapos testing ko na lang siya. So, pag testing ko na nakakonect ko, okay. Ganyan. So, dito sa ilalim, dito nahirapan tayo dito sa ilalim.
Yan, naikabit ko na siya. So, ang gagawin ko na lang, siyempre, titest ko kung nakakonect siya. Nung pag-test natin, nakakonect naman, so, okay na yan. So, sana meron na naman kayo natutunan sa simpleng tutorial natin at pag-troubleshoot. So, ang sarap pag-troubleshoot, diba mga ka-dealer, pag nakukuha mo yung problema niya. Thank you very much.